Maliit lang ang tahanang ito, pero sa loob nito, ang kahabag-habag na kwento ng isang pamilyang hindi na naging kompleto. Ang mga batang ito, iniwan ng kanilang ina. Pero ang talagang mas masakit, bago siya umalis, sinabi pa niya na wala raw mararating ang mga batang ito sa buhay. Talagang masakit pakinggan, lalo na kung galing mismo sa taong siya ang dapat unang naniwala sa kanila. Sabi din nga po ni Mama, pag nawala daw po siya, wala daw po kami mararating. Kaya nga po, tapos sabi nga po kami mga ano daw po yung mapapangit. Sa kanya man po kami nang galing. Oo. Bakit niya kaya yung sinabi sa inyo? Galit siya sa iyo? Galit po, nag-away po sila. Tapos anong pakiramdam mo ngayon? Ganun ang sinabi ng mama mo sa iyo, parang wala kayong mararating, parang inusugahan ka na. Inis lang po ako. Galit po. Siya nga pala, nasaan yung mama mo? Lala po yun na may asawa na po yun. May asawang iba. Hmm. Sanay ka na? Namimiss mo ba si mama mo? Hindi na. Ikaw, Kadyo, namimiss mo si mama mo? Hindi po. Pero kahit po anong mangyari, magulang po rin po namin. Pero naiinggit po kami sa ibang mga magulang. Kahit na po sa school, nakikita ko yung mga kaklase ko na yung mga magulang na nagaan. Kompleto. May mga nanay na nag-aasikaso. Kaaraw, tas ako, lahat, nga lang at walang magulang. Gano'ng kahirap na lumalaki ka, walang nanay, tatay mo lang. Tapos ganito pa yung buhay niyo. Nakamantis lang po. Tiis na lang. Mahirap, ano? Bali, pag wala, tatay mo dadagat, tapos ikaw lang narito. Parang ikaw na lang din ang gumagawa ng paraan para kumain kayong magkakapatid. Parang ako na lang po pag wala po si Papa, ako po sa kapatid ko. Kaya minsan nga po naiyak po si Papa. Minsan paglasing ko, walang nag-aayos. Nag-iinom din pala si Papa mo kasi... Minsan na po, para malimutan daw po. Sabi na po kayo, kaya daw po siya giinom para mawala daw po yung galit niya kay Mama po. Kung sakaling mapanood to ni mama mo at nakita niyo pinagdadaanan niyo ngayon, may mensahe ka ba sa kanya? Kung mapanood mo po ito, tingnan mo kung nangyari nung mawala ka. Sabi mo wala kami mararating, ba't ganito? Nakabili kami, nakalaki kami. Iniwan mo kami maliit, ngayon tingnan mo kami malalaki. Maigi pa si Papa, kaya kami alagaan. Ikaw babae, di mo kami kayang mahal-mahalin. Ilang taon ka nun? Sabi ka pa mapapangit kami, huwag mo sa kami inanak. Ilang taon ka nun? Ano po ako nun? 8 taon po. Anong taon? 14 ka na ngayon. Ibig sabihin, 6 na taon ang lumipas. 6 na taon na po. Ibig sabihin, 1 taon pa lang ito si Oroknoy. Opo. Tapos una po niya layas. Tapos yung pangatlo, naglayas po. Yung pangapat na po ngayon. At ang dahilan ng paglayas ni mama mo, dahil hindi sila nagkasundo ni papa mo, parang Hindi gano'n. po. May iba pang dahilan. Nakakuha lang po siya ng paglalako na siguro po di po siya sanay sa mahirap. Kaya gusto niya siguro mapira ang maasawa niya. Kaya po nag-lalako siya. Naano ko na din po yun ay, nung naglako po kayo, di niya pa ako siya sama sa mga balunan at malako po. Parang iniwan niya, siguro po may kaanuhan po siya. Naghihinala ka na noon. Sinasabi ko na rin po kay Papa. Sabi ni Papa, bayaan lang daw, baka may bawal lang daw doon. Paano mo gustong patunayan na mali si papa mo, na may mararating ka? May mararating kayo. Sinabi po niya, mali na po talaga siya doon. Di po lahat ng tao walang nararating. Kung tamad po talaga, wala pong mararating sa buhay. Pero kung masipag ka, kahit anong gusto mong gawin, kaya mo. Pag po nito, nagsisipag-sipag lang at gusto ko po nito. Tapos nakabili po ako nito, kaya tuwa po ako at nakabili at masipag po. Pero kung tamad ka, tas inahangad mo lang makabili ito, di ka po makakabili ito. At tamad nga po, di Pero naniniwala ako, Kadyo, makapatunayan mong mali si mama mo. Darating yung panahon, makapakita mo sa kanya, may narating kayo, magkakapatid. Hirap at tiyaga, nakaahon kayo. Mapakita ko sa Katulad ngayon, mangangawil ka. para po, kung wala pong muli si Papa, mayroon po kami Pagkain. namin. Okay lang ba sumama kami sa iyo? Hindi po. So yun mga kawild, mangangawil daw sila. Gamit yung bangka na binigay natin sa kanila. Maraming salamat po sa sponsor nun.
Saka pala, siya si Mike. Siya yung tatay nila Kadyo. Ano bro? Tara. Yo, tara. Bagang-baga ngayon mga kawild. Alas 7 ng umaga. Abang maaga pa. Oo, kasi yun ang oras ng pangangawil. Maga. Kumusta naman bro ang pangingisda ngayon? Di rin parehas. Pag minsan, may nakukuha din. May panahong wala. May panahon wala din. Yun. Parang itong mga anak mo ay sanay na sa ganitong hanap buhay. Ano? Tsaga-tsaga lang baga po. Tsaga-tsaga lang. Nakakuha din naman. Punta tayo ngayon mga kawild doon sa bangka na binigay natin kay Mike 3 years ago. So yun yung naging katuwang ni Mike sa hanap buhay para may taguyod yung mga anak niya. Mahal ko din yung bangka na. Naalagaan ko talaga yan at kaya yan na lang ang Pinakasandigan mo sa hanap buhay. Ano? oo, katuwang ko sa pamilya ko. Kumusta bro ang buhay ng single parents? Ano na, parang normal na rin ba? Normal na. Oo, Sanay na. sanay na. Hindi na namimiss si Mrs. Ay, wala na. Sakaling may maano, may sa kumbagay, may Meron pa. maligaw na landas. May makilalang bago. Oo, ay, Oo. doon, baka sakaling, May gila akong tubig ka dyan eh. sige na. Okay lang naman dito sa mga anak mo kung sakali mag-asawa ka uli. Hindi naman masasabi niya hindi pwede. Parang magulang na rin naman nila yan kung halimbawa nakuha. Pwede ko bang silipin tong gamit mo? Kasi po, sige. Mga kawild, dito yung kawil ni Mike. Oh. Ito yung ginagamit mo bro. Kaya Ito wala siyang hook, ay wala siyang baliwasnan. minsan ito habang nananakbo ako, ito ang gamit ko. Ayan. Yan ang pinaka pang-lure o pang-akit ng isda. Para siyang kuralon. Oo. Na bibighanin mo yung isda. Oo. Wala siyang pain mga kawild. Ito daw minsan yung gamit ni Mike. Ito. Yung parang isda. Ito na ang pinakang pain mo. Ito na yung parang tilang makikintab. Siya po, sana yan. Nagmumuka daw kasi ito Saan ka mga kawild nagkuha? na hipon sa ilalim ng dagat. Kaya yung mga isda na kumakain ng Sa hipon, yun ang kulay nasisibad blue? ni Mike. Kasama tayo mga kawild kay Mike. Kulay brown yun. Kasi na itong gasolina mo. Paano pag di ka nakahuli? Lugi. Kasi nagbili ka pa ng gasolina. Wala, pagkakamaga, di ako makakalaot. So anong gagawin? Mapahinga atulan pang gasolina. Parang hindi nakabalik yung puhunan mo. Yung gagastusin ko sa magasolina, dapat may kakabalik yan. Para pagkamaga, may mabibili na naman Ng ako. gasolina. Mangangawil ka na uli. Oo. So pag hindi ka nakahuli, walang pambili ng gasolina kinabukasan, maghahanap ka ng ibang paraan para Mapahinga ko sa laot, di Oo. makakalaot. Tapos ma-disponer ako dyan kung Gasolina. ano. Parang sugal din pala yung gantong hanap buhay, Ay. ano? Kaya sumama po ako kay Kadyo at Mike sa bangka, papalayo sa Pangpang, patungo sa malawak na dagat. Dito ko napatunayan na hindi lang ito basta pangingisda. Ito ang kanilang paraan para mabuhay, para may maiuwing pagkain, para maitawid ang isang araw na naman. Sa gitna ng lawak ng dagat, mas lalo mong mararamdaman kung gaano kalaki ang laban ng simpleng pamilyang ito. Hindi madamot ang dagat sa araw na ito. Sunod-sunod ang nahuli nila, iba't ibang isda ang kumakagat sa kanilang kawil. Makikita mo agad ang saya sa kanilang mukha. Sa simpleng paraan, napapangiti sila dahil may maiuwi silang pagkain para sa pamilya. Habang pinapanood ko sila, naiisip ko, malaking bagay pala ang naibigay nating bangka para sa kanila. Hindi lang ito basta bangka, makakatulong ito para mas makapangisda sila, mas maraming mahuli at mas gumaan kahit pa paano ang kanilang buhay. Minsan talaga, ang simpleng tulong nagiging simula ng mas maayos na bukas. Dalawa na! Dalawa na! Nakarami sila mga kawild, oh. Yeah, sarap nito. Sa bawan. Sabawan, oh, may putian. Ang mahal niya sa palengke, ano bro? Dami. Pinagpala tayo ngayon mga kawild. At sabi ni Mike, uwi na kami. Kaya uwi na tayo, walang kasama yung dalawang bata doon. Ganito ang naging araw-araw na buhay ni Mike. Simula nang iwan siya ng kanyang asawa at ipagpalit sa iba.
Nangingisda siya para mabuhay pero hindi siya pwedeng lumayo o magtagal sa dagat kahit gusto niya. Dahil sa bawat sandali, iniisip niya ang dalawa niyang anak na iwan sa tabi ng dagat, tahimik na naghihintay sa kanyang pagbalik. Dito mo mapapagtanto na hindi lang ito laban ng kahirapan, ito ay laban ng isang ama na pilit na tinutugunan ang dalawang tungkulin, ang maging mangingisda at maging magulang na hindi pwedeng mawala sa tabi ng kanyang mga anak. Kaya sa bawat pag-uwi niya, dala niya hindi lang huli, kundi ang pangakong hindi niya sila iiwan katulad ng ginawa ng asawa niya. Hindi ka naman napapagod sa gantong buhay, Kadyo. Dito. Tapos Kasi nakalutong taas. gagawa ka pa ng gawaing bahay. Sa bagay, para sa mga kapatid mo, ano, ginagawa mo. Pag naglaki man din po ko, di naman din po ako mahirapan. Sa bagay, May katulong na po. hindi ka ba naiinggit sa mga bata na kompleto ang magulang, may nanay na nag-aaruga? Siya din po. Kaso, nasanay na. Mahingit din po ako sa kanila. Kaso sanay ka na. Pag sa school nga po, yung mga magulang na inaano-ano ang mga anak pag may pause, pinupunasan. Wala, ako nakatingin na lang. May imagine ko ganda. Ako na lang din yan. Imagine mo na sana ikaw may magulang din, may nanay din na pinupunasan yung pawis mo. Sabi nga yung kasama ko po, ano kami, sabi nga, dati pinapadili lang daw siya, ngayon naghahakot na siya. Sabi ako niya, nahigi ka nga, nandiyan pa rin magulang mo. Ako nga, dati karakaso lang, ngayon wala na. Yung nanay mo ba, may pamilya na, may anak na doon sa bago niyang asawa? Opo. Simula nang umalis siya, hindi mo pa siya uli nakita. Hindi pa siya uli bumalik dito. Nag-alis po siya, nagpapadala po siya. Nasabi nagtatrabaho siya sa Maynila. Pag ilang araw po, di na po namin naan. Hindi na Hindi na po talaga nagpatawag. paramdam. Hindi na po. Parang yung binibigay-bigay po niya sa amin para 500. Parang siya na yung bayad sa pagbayad ng mga utang niya doon sa ibang ano po. Kasi po may mga utang po siya dito. So yung nakawal yung kwento kasi, sabi ni Mike, iniwan daw sila dahil sa utang. Marami daw utang yung nanay mo. Ayun naman kayo. Kaya po kung di ka nga po maan, tapos may ano ka waga po marti, kung sa mundo, kung marti ka sa mundo, di ka po magbuhay talaga. Yung kailangan, maratag ang loob mo. Madiskarte yan, Naniniwala ko, Kadyo, na malayo ang mararating mo. Kasi bata ka pa, responsable ka na. Sabi nga daw po ni ng mga ano dyan, masipag daw pag bata pa lang, pero pag nagtanda, tamad na daw po yan. Sabihan ko na po, kung tamad ka, bata ka pa nga, kung tamad ka talaga malaki, pero kung masipag ka, maiisip mo, magandang maging masipag, laging may pira. Di ba ka po siya nakairin? Saka yung pagkabata, yan yung training ground para pag adulto ka na, pipili ka ng magiging pagkatao mo. Hindi ka na malilito. Kasi alam mo na, bata ka pa. Naging responsable ka na. Kita mo mga kawal sa bilis ng kamay ni Kadyo na halos araw-araw niya itong ginagawa talaga. Sanay na sanay siya. Napakabilis ng kamay niya. Ang lahat ng kuya, lahat ng panganay kasing responsable ni Kadyo, magiging masarap ang buhay ng mga bunso. May panahon ba, Kadyo, na umiiyak ka sa gabi kapag namimiss mo si mama mo? Hindi po. Hindi na. Umiyak po pag na wala si Papa. Pag sa mama mo, hindi na. Hindi. Sanay na po. Kaya na. Kaya hindi mo na rin talaga pinangarap na dumating ang panahon, bumalik pa siya pag kayo. Dati po, nung namimiss ko po, sabi ko magbalik ka naman. Sabi ni Papa, bayaran ko na daw yun dahil parang, ang ano daw, parang inaano lang daw kami yun. Nakita ko si Kadyo habang narito kami kung gaano siya ka-responsable sa mga bunso niya kapatid. Ano siya talaga yung umaalala yun. Kaya naman pagkatapos mga will,
Pagod na pagod, init na init. Siya pa yung magluluto. Siya pa yung magluluto. May panahon ba na ikaw din ang naglalako ng mga isda na nakahuli pa ba mo? Pag ayaw talaga nila dyan, Sa ayaw malayo. ko bumili. Sa malayo, ikaw na naglalako. Nabot pa ako doon sa may dulo. Hanggang, sa may tulay. Pag di na po talaga mabili, magawa pa ako dyan ng maliit na barong-barong. Ilalagay ko po doon yung mga isda. Display mo. Pinakampahinga ko pagkagaling sa laot, dito naman sa tabi. Kumbaga may nakareserba lang akong trabaho Oo. sa roadside line Hindi ka talaga nababakante ah. para sa pang araw-araw. Hindi meron ko na akong kuha na. So ito, may nagpagawa lang sa'yo. Magkontrata ko. Kontrata mo ito. Tagal din bago matapos. Kaya minsan na natapos ko yan, wala na rin naman akong kukuhain na pira. Oo, nabali mo na. At sa kung hindi ako nakakalaot, matrabaho ko sa maghapon, di wala akong income. Oo nga. Mabali ako nito sa may-ari ng panggastos namin sa Tapos, maghapon. pagkatapos, wala ka nang kukubrahing Wala. pera. Nako, na Parang pagod. bali mo na. Oo nga, oo. Sige, ayos na rin po yun. Malaga meron sa Ang mahalaga nakakaraos. araw. Oo nga. Meron kaming pagkain kada araw. So ito mga kawild ay bubu kung tawagin. Bubu. Babalutan pa ito ni Mike ng net. Ganito. Ganyan lang magiging finished product nito. Yan, ginagawa ni Mike. Wala ka palang sariling ganyan. Mas maganda sana yung palakaya na bubu, Oo, medyo mas magaan. Saka hindi po ganong pagod yun. Dahil tapos mo pagkariya noon, aarantay ka na lang sa tabi. At napasok naman yun. Oo. Saka mas mahal kasi nukos yung huli mo. Baga, mas may kita ka sana. Yun ako nakakagandang So kung magkakaroon ka sana ng budget, pwede kang gumawa ng sarili mong ganyan. Bibili ka ng materialis, ikaw na ang gagawa. Oo. Kakagawa ko ng sarili, magagandang income ko Oo nga, oo. sa maghapon. So yun mga kawild, siguro yun yung maitulong natin sa pag-isikap ni Mike na mataguyod yung mga anak niya. Magkaroon siya ng sariling ganito. Kaya lang wala siya pabiling materialis, magbibigay tayo ng materialis mga kawild. So yun mga kawild, maraming salamat sa panonood nyo hanggang dito. Nasaksihan natin yung pag-isikap ng isang ama para maitaguyod yung mga anak niya. Mahirap din. At siyempre maraming salamat lalo tigit kay Ma'am Kuni. Nagpadala si Ma'am Kuni ng 4,000. 5,000 to, yung 1,000 daw ay panggas namin. Maraming salamat po Ma'am Kuni. So yung 4,000 ay para kay Mike. Sabi ni Mike, kailangan niya daw ay pambili materialis para makabili ka ng sarili mong ganito. Ano? Makagawa mo na ako ng sarili. Oo. Pang namin, yung pang arahan at buhay. O, kasi limitado pag kawil lang yung palakaya mo. Wala pa kung hindi ko magkaka-income din na maganda. Baga, Lang yung pang araw-araw. di katulad ng ganito, pag may ganito ka sarili mo. Yung makakakuha ko ng sobra mo. Ito nga pala Mike, galing kay Ma'am Kuni. Anong gusto mo sabihin kay Ma'am Kuni? Salamat po. Makakagawa din ako ng mapapaghanap buhayan kung maiba man lamang ng makabalik man yung makapira-pira man kahit kakorkonti. Maraming salamat Ma'am Kuni. Salamat po. Magiging malaking tulong po yan kay Mike para mas yung hanap buhay niya
mas ma-improve niya. Mas Bibili ko kaagad ito ng ganito. materialis. Magawa ko. Oo. Para habang may buwan, makaari yan na kaagad pag Oo. natapos ko. Pag ganito raw kasi mga kabayad yung hanap buhay niya, ang huli nito ay nukos. Mas mahal. 350 ang kilo, ano. Oo. Mahal ang nakos dyan. Saka hindi mas pagod kasi pupuntahan mo na lang. Tapos babantunin, kukunin yung huli, tapos ilulubog ulit ito sa dagat. Mabalik naman siya. Mabalik naman sa isang araw. Maraming salamat po sa nagbigay po kahit po ganito kami may nag-ano po sa amin. Di po ninyo po kami pinapabayaan. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Muli, maraming salamat po mga kabayan sa inyong panonood. Paki-comment naman po kung ano ang reaction nyo sa mga napanood nyo. Gusto po namin mabasa yan. Paki-like na rin po ng aming mga videos. Salamat! Salamat sa nagbigay. Salamat. Wildlife Pro, we rise by lifting others. You can